Mahigit 20 oras nang nasusunog ang Navotas landfill at patuloy na inaapol ang sunog na sumiklab mag-alas 8 kagabi. Sumaklolo na ang Philippine Air Force na nagpadala ng helicopter para sa aerial water dropping. Hindi kasi makalapit ang bangka ng Bureau of Fire Protection dahil low tide. Malayo naman sa residential area ang landfill na isinara na noon pang Agosto. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Back to Earth na ang crew ng Artemis 2 mission matapos ang 10 araw na paglalakbay at pag-iikot sa buwan. Bahagi rin ng makasaysayang misyon na yan ang isang Pilipino. Ang kanyang kwento at iba pang detalye ng pagbabalik ng Artemis 2 mission, tutukan maya-maya lang. Magandang hapon po! Dagok na rin sa industriya ng itlog ang epekto ng pag-alagwa ng presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East. At bumaba man ang presyo nito, lumiit naman ang demand. Sa isang farm sa Pampanga, marami nang nasayang ng mga itlog, balut at penoy dahil hindi maibenta. Kung hindi pinamimigay ng libre, itinatapo na lang dahil nabulok na. Nakatutok si Katrina Son. Nabulok na kaya itinapon na lang ang dose-dose ng itlog, balot at penoy sa isang farm sa barangay Paligi, Candaba, Pampanga. Wala na kasing humahango sa kanilang mga paninda. Bukod dito, hindi na rin sila makapag-deliver dahil iniinda nila ang mataas na presyo ng diesel. Posible po talaga na magsara kung hindi babalik sa o kung patuloy na magtataas yung diesel natin, petrolyo natin. Panawagan sana namin sa gobyerno, sana magawa nila ng solusyon para bumalik sa normal yung buhay. Ang iba namang itlog, balut at penoy, ipinamimigay na lang nila para mapakinabangan. Ramdam din ang pagbaba ng presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Blumentritt, Maynila na isa sa mga bagsakan ng itlog, bumaba ng 10 hanggang 20 piso ang presyo kada tray ng itlog. Malaki ang binaba ng market talaga. Bagsak ang presyo. Kahit mura na ang itlog, mas kumaunti ang humahango at bumibili sa kanila dahil hindi makabiyahe bunsod ng pagmahal ng petrolyo. Kaya kung dati ubus na ang kanilang ibinebenta ng 3 araw. Ngayon, mabot minsan na 5 days, 1 week, ganyan. Pagka mas sobrang tagal na, minsan mabot sila ng yung iba, mabot ng 1 week or so, isang hanggang 2 linggo. Maging ang mga humahango ng itlog, ramdam na mas mahina na ang bentahan ng itlog. Ang dati raw na per tray kung bumili, ngayon kada piraso na lang. Kumunti ang tubo namin. Dati 50 trays na binibili namin eh. Ngayon nasa mga 24 na lang kinukuha namin yan, 24 trays. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, wala raw pagbabago sa presyo ng itlog. Ang small na itlog, 8 pesos kada piraso. 8 pesos and 50 centavos naman ang medium, habang 9 pesos ang large. 9 pesos and 50 centavos ang extra large at 10 pesos ang jumbo. Ay di bumaba, di salamat sa lahat kung bumaba. Adanga, para lahat kami makinabang naman. Mas okay kung bumaba siya at is nakatulong sa mga consumers. Sinubukan namin kunin ang panig ng Department of Agriculture at Philippine Egg Board tungkol sa bentahan ngayon ng itlog. Ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. Sa pinakahuling price monitoring ng DA, depende sa laki, naglalaro sa mahigit 6 pesos hanggang halos 10 pesos ang presyo ng white chicken egg. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Bistado sa Bulacan ang operasyon ng online sabong na mahigpit ngayong ipinagbabawal. Nakita po sa surveillance ng otoridad kung paano nila live stream ang tapakan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Mukhang ordinaryong sabong lang sa unang tingin ang nagaganap sa sabungan na ito sa San Ildefonso, Bulacan. Pero ang talpakan, naka-live stream. Bawal pa man din ang isabong. Huli rin sa akto ang ilan sa mga tauhan ng sabungan na abala sa pagtanggap ng taya online. Binibidyohan nila yung actual na sabong sa sabungan, then yun, nagla-live feed sila at doon tumataya yung mga mananaya. Kailangan na subukan ng mga tao natin na tumaya, so doon may mga resibo na pinagtayaan. According doon sa mga nahuli natin, I think 2 weeks na sila nag-engage sa ganitong bawal na gawain. 16 ang inaresto ng PNP Region 3 at San Ildefonso Police.
kabilang ang mga nasa likod ng operasyon ng isabong. Kasama sa mga dinakip ang nakapulang t-shirt na lalaking ito, nakita rin sa video ng ruweda sa isabong. Kinumpiska ang mga kamera, computer at gadget na ginagamit sa online sabong at 3 baril. They're claiming na may mga naipresenta naman silang dokumento, firearms license and PTC. Pero kahit may PTC ka, those firearms are not allowed na dadalhin mo sa mga ganong lugar, sa sabungan. Hindi allowed yun. Nakipag-ugnayan tayo immediately sa firearms licensing office sa FEO at we requested na ipakancel yung lisensya nila. Sabi ng Police Regional Office 3, tuloy-tuloy ang operasyon nila laban sa mga nag-underground isabong sa Central Luzon. Maraming nagka-bound-bound sa utang, naloko dyan sa sabong na yan. Yung access kasi hindi nakokontrol. Baka yung mga bata tumataya na rin dyan. No? Kaya yan ay talagang mahigpit na pinagbabawal. Wala pang payag ang mga aresto na sinampahan na ng reklamo. Pag napatunayan nagkasala, maharap ang mga aresto sa parusang 6 na buwan hanggang 20 taong kulong na may kasamang kalahating milyon hanggang 5 milyong pisong multa. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Lumaki pa ang posibleng rollback sa presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo, batay sa 5 araw na trading ng langis sa world market. May dumating pa na dagdag na supply ng diesel na binili ng gobyerno. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nasa Pakistan na ang mga kinatawan ng Amerika at Iran para sa peace talks, kasunod ng inanunsyong ceasefire nitong Martes, oras sa Amerika. Mabilis na bumaba ang presyo ng crudo sa world market, kasunod ng pansamantalang tigil-hidwaan at pagbubukas ng Iran sa Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng supply ng petrolyo mula Middle East. At sabi ng Department of Energy, tiyak na ang rollback sa susunod na linggo base sa magandang indikasyon ng trading ng langis sa world market. Kumpara sa taya kahapon, lumaki ngayon ang posibleng rollback. Ayon sa oil industry sources, base sa 5 araw na trading sa world market at foreign exchange, 8 pesos and 80 centavos hanggang 10 pesos and 80 centavos kada litro ang maaaring matapyas sa presyo ng diesel. Hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa gasolina. Kadalasan tuwing araw ng Martes, nagpapatupad ng price adjustment ang oil companies. Pero para sa mga namamasada, hindi nila mararamdaman ang rollback sa laki ng itinaas sa nakalipas na 5 linggo. Base sa monitoring ng GMA News Research, hanggang 153% ang itinaas ng diesel mula nang sumiklab ang giyera. Depende sa klase, hanggang 76% ang itinaas sa presyo ng gasolina. Napakababa po nung wala po, parang baliwala lang yan kasi ang laki na po ng tinaas eh. Opo. Kasi dati 54 lang to, ngayon magkano na. Pwede na pagtiyagaan. Kesa wala. Ay kalaki ng tinaas. Tapos ngayon baba 10 piso. Parang hindi pa yata sapat yan. Dapat ibalik nila sa 60 o kaya 50 kasi 50 na triplets yung presyo eh. Bukod sa presyo, tinututukan din ng Department of Energy ang pagsisiguro ng sapat na supply. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, dumating na mula Malaysia ang karagdagang supply na 329,000 barrels o 52,311,000 liters ng diesel na binili ng pamahalaan para makapag-imbak ng supply habang hindi pa tapos ang gera sa Middle East. Kasunod ito ng 142,000 barrels o mahigit 22 million liters mula sa Japan noong Marso. Steady yan. Every weekend may dumarating. We have records from the Bureau of Customs also na pumapasok naman lahat eh. Kasi pag umorder ka, mga 7 to 10 days lang yan dumarating. So lahat ng orders nila na o-honor naman at dumarating. Sa PNOC side naman, every week nitong na April, may darating po ng mga 300,000 barrels of diesel. Ayon sa Department of Energy, hindi raw bumababa sa 50 araw ang inventaryo ng produktong petrolyo ng ating bansa. Habang kumukonsumo raw kasi tayo, patuloy ang pagdating ng mga panibagong supply. Kabilang ang South Korea, Japan, China, Thailand at Taiwan sa mga bansang patuloy na nagsusupply sa atin ng mga produktong petrolyo. Umorder na rin ang pamahalaan ng LPG. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.